City, Mayor Rita Soto. Please settle down. Our program is about to start. Good afternoon, youth leaders. Good afternoon to our distinguished guests. Ladies and gentlemen, Welcome back to the Gold Tree Leadership Summit 2024. we the team building blocks of good governance. City and municipality roadwork towards nation building. I am Andrea Sagay, champion for youth empowerment. Para po sa mga taga Rizal High School, siguro napansin po nung iba sa inyo, nung papasok po kayo dito, bago po kayo makarating ng tanghalang Rizal po natin. Ito po, ibang entrance po ito, pero ito puro Rizal High School. Lumagpas ka pa po ng konti, ilog na po yan. Nasa ilog na po tayo. At yung analogy ko, na gusto ko sanang gamitin ngayon, samahan niyo po ako at lawakan natin ang ating mga imaginations. Tungo sa good governance, una, dapat alam natin kung nasan ba tayo. Ano ba yung mga pagsubok, ano ba yung mga challenge, ano ba yung sitwasyon? Ganun na lang, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Kasi para makarating tayo sa point B mula sa point A, unang-una dapat alam natin kung ano ba yung point A, nasan ba tayo ngayon. Bago po natin pagkuha ko nun, kung kilala niyo ako nung bata ako, alam niyo kung gaano ako tahimik. Alam ni Rafi kung gaano ako tahimik noon. At sina Emil, mga nakasama ko noon. Pero pasensyahan nyo na rin po pala yung boses ko kasi kanina pa ako inuubo. Negative naman ako sa COVID. Pero sa totoo, kakanta po sana ako kaso medyo masama talaga yun. Yung boses ko. Kung wala sana akong ubo, makikita nyo sana nung bata ako, kaboses ko si Ed Sheeran. Hindi, joke lang. Anyway, kung ano-ano naiisip ko ngayon, tuloy ako. Anyway, nung naging konsyal po ako, actually even bago ako naging konsyal, nagtrabaho na rin po ako sa gobyerno. At siguro yun yung masasabi nating rude awakening. Yung una akong pumasok sa gobyerno. Siyempre, iba yung nakikita mo sa news, iba yung nababasa mo sa Facebook o sa kung anong news site, at iba yung nandun ka na, ito pala talaga yung nangyayari. Hindi lang pala ito yung nangyayari, ganun pala talaga kalala. So ang ginawa ko, nung nagtrabaho ko sa gobyerno, 2 years, nag-resign muna ako, nagtrabaho ko sa civil society, eventually naging konsyal ako, shortcut ko lang yung kwento, Isipin nyo na lang po sa lungsod ng Pasig. Noong 2019, bago ako tumakbo ng mayor, yung budget ng Pasig noon ay nasa humigit kumulang 10 billion, 10.4 billion if I remember correctly. Ngayon, tingnan niyo po, yung 10.4 billion na yan, una, sa pagpasok pa lang ng income, mayroon ng mga kababalaghan dyan. Pag may nag-i-inspect ng para sa business permit or mayor's permit, pwedeng nag-ahagin, nag-uusap kung ano pa yung i-declare ng income. Ibang usapan pa po yun. Yung 10 billion, yan na po yung pumasok sa LGU. Ngayon, tingnan niyo po, yung 10 billion na yan, nasa mga kalahati niyan, around 5 billion of the 10 billion, dumadaan po yan sa procurement. Ito yung mga capital outlay, infrastructure expenses, ito yung mga gamit na pang-araw-araw, kasama mga supplies, lahat ng mga binibili ng gobyerno, dumadaan sa procurement process natin na under R1984, RA 9184. 5 billion pesos dumadaan sa procurement. Bilang mga public art students, karamihan po sa inyo, public art students, marami siguro sa inyo ay nakarinig na dun sa phrase sa gobyerno, ang tawag po nila ay SOP. Nakakalungkot kasi yung SOP, pag ginamit yan sa ibang larangan, ibig sabihin, di ba, Standard Operating Procedure. So bilang engineer, pag gagawa ka ng plano, gagawa ka ng building, merong yan SOP. Bilang teacher, kung may mga proseso kayo sa school, meron kayong mga, bilang negosyante, may mga SOP, Standard Operating. Wala naman masama dun sa phrase mismo na SOP. Ang nakakalungkot,
Kahit sino tanungin mo na nakapasok sa gobyerno at nakatrabaho na ng ilang buwan sa gobyerno, alam po ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at siguro narinig na po ng marami sa inyo na pag sinabi yung phrase sa gobyerno na SOP, ang tinutukoy po nila, ang tinutukoy po rito ay yung standard, yung automatic na kickback sa mga politiko o kung sino yung mga head of procuring entity. Nakakalungkot kung sino yung management. Not necessarily politiko kasi kahit sa non-elective offices may mga SOP din po. Sa Pasig, yung sabi sa akin, nung konsehal ako, wala akong first-hand na impormasyon kasi kalaban ako nung nakaupo nung time na konsehal ako. Pero ang sinasabi po sa akin, ang bali-balita, yung SOP daw ng panahon na yun ay nasa 30%. So, hindi yan blanket across all projects. Sa ibang projects, nag-negotiate sila na mas mataas. Sa iba, maaari na may ghost projects. Diba? Mga napapalitaan natin. Yung mga bit of scam, etc. 5 minutes na lang. Totoo ba yan? Okay. Sige, okay lang. Hindi ako galit, nagtatanong lang. Nagulat lang ako. Yung SOP, yan ang sabi nila nasa 30%. Sige, 5 billion. Computer na natin, sabihin, baka naman OA lang yun, 30%. Sabi, out of the 30%, 20% daw, yun na pupunta sa pinakamataas na posisyon. Mayor, huwag na natin yung magpatumpik-tumpik pa. Mayor, 20%, 10%, various daw yan. Sabi, hindi ko po alam first hand. Again, disclaimer. Pero sabihin na lang natin 20% para mas madaling i-compute. 5 billion yung dumadaan sa procurement, 20% SOP, ano po yun? Para sa mga gagaling, alam ko hindi tayo math major dito, pero ano po yun? 1 billion pesos per year po yan. So, isang LGU pa lang to, pinag-uusapan natin, isang LGU pa lang, conservative estimate pa lang to, hindi pa ito all sources of corruption, isang source of corruption pa lang, although yun naman yung pinakamalaki, pero isang source of corruption pa lang. Kada taon, ang nawawala sa kaban ng bayan, in cash, without any evidence, without any trace, 1 billion pesos kaagad. Yan ang pinag-uusapan natin. Ganyan kalaki, ganyan kasama, ganyan kapulok yung sistema natin. Pero bago po tayo madismaya, bago po tayo tuluyan mawala ng pag-asa, zoom out tayo ng konti. Ang tanong, paano ba tayo nakarating sa ganitong klaseng sistema? Na ganito kalaganan pang korupsyon, na ganito kasama ang nangyayari, na isang LGU pa lang, maaaring 1 billion. Baka yung iba, mas malaki pa. Kada taon. Kaya hindi ka rin magugulat pag eleksyon, patuloy sila gumastos ng 500 million. Patuloy sila gumastos ng, sabihin mo, yung iba gumagastos talaga ng billion, believe it or not. Kasi para sa kanila, investment nila yun. Ang goal nila ay kumita ng pera. Ang goal nila, makaligom ng kung ano, ganun, ng billion-billion. So, willing silang gumastos ng ganun-ganun. Pero ito na po yung pinakamalaki. But the thing is, no one starts out by stealing 1 billion pesos. Wala naman nagsimula na billion kaagad yung ninakaw. Nagsimula yan sa mas maliit. Wala rin sistema na naging bulok na bulok. Walang sistema na naging napakakurap na nagsimula sa kurap na kaagad. It started with little things. Zoom out tayo, tingin-tingin muna tayo sa ibang example naman. Kung nagmamaneho ka, baka yung iba sa inyo marunong mag-drive o nagmamaneho. Aminin natin o hindi, pag pinara ka ng traffic enforcer, ano una mong may isip? Para sa mga sino dito nagda-drive? May ilan yan. Aminin natin o hindi, anong una natin may isip? Kasama po ako dito, anong una natin may isip? Naku, ito na, kukutuungan ako nito. Ano yung pangalawa natin naisip? Abutan ko na lang kaya ito ng 200, baka pagbigyan na ako. Kesa pupunta pa ako ng munisipyo para magbayad, kesa pumunta pa ako sa, kung MMDA yan, pupunta pa ako sa bangko, makakabala pa ako, saka syempre, di ba, ayaw ko magpatikit, lalo na ngayon, hindi ko makukuha yung 10 years na renewal, pag ano. Aminin natin o hindi, kung pasok yun sa isip natin. But let's get the same driver, kung sino na yung mga nagtaas ng kamay, the same driver, dalhin natin sa London. The same driver, na ganun yung iniisip pag nahuli dito, o pag pinara ng enforcer dito, let's get that same person, lagay natin siya sa Singapore. Let's get that same person, lagay natin siya sa California. Nagmaneho, pinara ng pulis, ng enforcer.
Kung nandun ba tayo, may isip din natin na mag-abot ng 200. Hindi. Kasi sa tingin na, matatakot tayo. Alam natin kung gawin natin yun, malamang makukulong tayo. So it doesn't mean that kaya nangyayari yung mga corruption dito dahil masasama tayo, masasama yung mga Pilipino. Kasi the same person, patunayan natin, the same person, ilipat mo siya ng environment, nagbabago yung behavior. Ang problema po natin, yung mga practices ng corruption, yung mga hindi magandang, yung mga bagay na kasanayan, pero mali, yung mga dating gawin. Alam naman natin lahat na hindi tama, pero pag nandun na tayo, ang hirap talaga labanan. The problem is that it's so deeply rooted in our culture. It has been so heavily institutionalized. Na sa totoo, pag nagkaroon ka ng pagkakataon, ikaw yung mapasok sa gobyerno, magkaroon ka bigla ng posisyon. It is so much easier to just either pikit na lang or sumama ka na lang. Sabihin, napakadali na makain ng sistema.